Welcome back mga karabin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At eto nga mga karabin natin, sampal na kahihiyan si Kuting Tamba at Lisa Smugs. Nako, sa matinding isiniwalat ni BP Sara, makinig kayo. Yan ha, ang ating alamin mula po rito kay Sagam TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ito na nga ang kinahihintayan ng lahat, dahil talagang pananagutin na nga si Kuting ng Norte, Lisa Smugs at si Tambaluslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan at mapapatunayan na talagang hindi na nga bulag ang maraming netizen at mga iba pang judges na binabayaran di umano noon ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte, dahil talagang lumabas ang katotohanan at linagnag na sila kung sino nga ba talaga ang mastermind sa pagiging smuggler, corruption at mga hoarders at mga pulburon users. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala ng kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito. Tila nakakalungkot na katotohanan na mahirap tanggapin. Tayo noon ay talagang makamarkos tayo at talagang pinapatunayan at pinaninindigan natin na may tiwala tayo sa kanila. Ngunit kalaunan ay talagang bumaliktad ang lahat dahil sa pinakita di umano ni Kuting ng Norte na ito sa bansa Pilipinas, na halos magdadalawang taon pa lamang ito na nakaupo sa bansang Pilipinas ay wala pa rin nangyayari at mas lalong lumulubog sa utang ang ating bansa, na wala na talaga ang kanilang plano na mabayaran ang utang ng bansang Pilipinas. Kaya naman ngayon ay talagang lumalabas na ang pagkadismaya ng 31 milyon na katao na bumoto sa kanya, na talagang hindi na karapat-rapat pang magtagal ito sa kanyang posisyon, dahil puro salita lang ang kanyang ginagawa at wala itong aksyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. No, wala nang time, Kuting. Mga palangga, wala nang time. Meron pang pagkakataon para ibigay sa taong bayan iyong gusto nila. No, purifikasyon, reformina, hindi nila ibibigay sa taong bayan. Dahil mas gusto nila na maging mahirap ang taong bayan at magiging sagana sila sa pulburon. At bababuyin nila, patuloy nilang bababuyin ang Pilipinas. Okay, sabi pa ni Reformina. Actually, si Reformina, si Ina, gusto ko yan nung bata siya. Payatan pa siya nung daladalaga pa siya, pinapanood ko yung hitad na yan. Okay, sabi niya, gusto ko na mag-succeed ang presidente. Okay? Gusto daw niya mag-succeed ang presidente. Well, you have to say that, di ba? Kasi pag hindi, magugurgur ka talaga pag-alangga. Kaya, nakakatakot talaga. Kasi gugurgurin ka talaga ng bonggang-bongga ng mga yan. So ngayon, mga palangga, anong pagsasalarawan ito sa inyo? Patunay na nasa delubyo na ang Pilipinas. Tayo po ay nasa karimlan na. Dahil mga patunay, i-follow niyo yung vlog nila, you help them kasi wala silang trabaho. They're jobless now. Diba? Although syempre, nakaipon naman siguro yung mga palangga natin. This is what I am fighting for. I don't care kung sino nag-appoint sa'yo, kung sino sinuportahan mo. May mga pamilya yan. May mga anak. Sabi nga ni Ina Reformina, na they are breadwinners. Maaring nagpapagamot siya sa may sakit ng kapatid o tatay, nanay. You know what I mean? Pero tinanggal na lang sila ng ganun-ganon. See that? Tinanggal sila ng ganun-ganon nang walang explanation. Very Lisa Smugs. Nasasabihin ni Lisa sa'yo na, ganun, nakita niya na umukay naman yung trabaho mo at nakita kong bait-bait mo. So kung mabait pala itong taong ito, si Pedroche, okay, si Pamela Pedroche, which,
Kasama ko yata sa mga, hindi ko naman yata na Bojack. Basta, well, actually, I was fighting for them. I don't know kung, ito yata sila, yung hindi nabigyan ng mga sweldo, nabigyan na ba yung mga sweldo yung mga palangga? Di ba? Ito sa vlog ko na hindi binigyan ng sweldo. I don't know, hindi nila napag-usapan dun sa vlog. So, mga kababayan, ito ang patunay na si Maharlika hindi nagsisinungaling dito. Bakit? Kung ba'y mga gawa-gawa lang ang kwento natin noong 2022 pa, last year, now we started 2023, na ang mga tao sa PCO, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginigipit kahit anong gawin mong kasinungalingan, kung hindi nangyayari, mga palangga, kahit anong magtanim ka ng kwento-kwento, kahit anong gawin mong sira sa isang tao, kung ikaw ay nagsisinungaling, lalabas kang sinungaling. Pero dito sa issue nila Pedroche, ni Reformina at ni Purificacion, ay pinatunayan lang ni Lisa na isa siyang impacta, na isa siyang ahas sawa na lumilingkis sa bawat dugo, sa bawat kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Itong tatlo lang na tumayo at nagsalita sa kanilang vlog. Although they're not really being straightforward like me na, atakihin ang presidente, ang ahas, kasi nga takot sila sa kanilang buhay kasi gugurgurin sila ng bonggang-bongga. Kung ako nga gusto akong gurgurin dito, di ba? May bounty nga yung ulo ko, malayo ako. Lalo pa yung malapit. So itong punot dulo ng lahat, memorandum na ito, si Lisa Ahas Araneta Marcos po ang may pakana nito. Kasi last year, ay sinasabi ko na sa inyo na ang may pakana nito lahat ay si Lisa Ahas. Kasi pinagdududahan niya ang mga taong nakaupo o mga na-appoint noong time ni Rodrigo Duterte. Kaya wala talagang unit team. Okay? Kung may unit team, kung matino ang buwaka ng inang gobyernong ito ni Ahas at Kuting, dapat kahit na sinong inupo dyan, si Rodrigo, appointee ni Rodrigo o ni Rodriguez, mga kababayan, dapat ayusin nila para magkaroon ng effective and harmonious relationship within the presidential communications or other agencies. Mga putang ina, ultimo ngang French fries ipinagdamot yung potato corner. Sila lang ang gustong lumamon, mga high-ups ng presidential communications, ipagdadamot, di ba? So nakita mo talagang bangag na bangag ang buwaka ng inang ahas na ito. Kaya patuloy talaga tayong malulubog sa karimlan. Okay? Karimlan talaga ang ating mga palagay. Yeah. Puro talaga tayo sa karimlan dahil ang ginagawang hinayupak na Kuting na ito ay ang Kuting at Lisa ay puro ka balbalan. Nawala ng trabaho yung mga yan. Alam mo, naiyak-iyak nga yung si Pamela Pedroche. Alam mo, you know what? I am the type of vlogger na I want to lift you. Kung gusto nyong makilala, I've been helping so many people, na gusto magpasikat. Just, sometimes, kahit anong pilit mo kasi, kahit anong lift mo sa tao, kung wala talagang qualities, ng quality ng walang puso, hindi mo talaga mapapaangat yun. Parang ganito yan eh. Kahit anong pukpuk mo sa isang tao, magtrabaho ka, pero tamad, hindi talaga asenso. Mag-aral ka, pero tamad mag-aral, forever maging miserable ang buhay. So, the reason why I'm saying this, kasi naaawa ako sa kanila. Mo for 24 years na nagtrabaho si Ina Reformina sa ABS-CBN, ay nawalan siya ng trabaho. Although for sure, for 24 years, may naipon na siya. Dahil nag-join siya sa government. Dahil akala niya na ang gobyernong ito ay tungo sa pagbangon muli. At ito si Pedroche, okay, ay tumulong sa kampanya based on sa statement sa blog. Nasa third floor sila, kaya third floor pala yung blog nila. Third floor yata ang blog nila, TF something. Hanapin nyo na lang, Ina-Reformina, Google nyo. Nasa YouTube channel sila. Konti pala yung followers nila. I think 3.4 thousand followers. You can support them. Kasi you know what? Informative naman yung kanilang mga issue na pinag-uusapan. Ang sa akin lang, imagine nyo, mga kababayan, these people are already brilliant people. They're smart people. Ina-Reformina, matalinong tao. Sabi ko, sinusubaybayan ko yan. Okay, nasa Pilipinas pa. Binababoy na lang ng isang lasinggera. Binababoy na lang ng isang laklakera. Binababoy ng isang insekurista.
Dahil akala niya, pakiramdam niya, hawak niya sa liig ang lahat ng mga tao sa Pilipinas at hawak niya yung budget. Kaya yung buwaka ng inang ito, gumagamit ng mga tao, kung sino-sino mga taong ginagamit niya para sindakin ako. Okay? Para what? Para matakot ako, di ba? Yan ang ginagawa niya ngayon at uulitin ko sa inyo mga palangga. Uulitin ko. Isang beses lang tayo mabuhay. Isang beses na ako mabuhay. Lisa, putang ina, idadrag kita. Sabi nga ni Glenn Chong sa'yo, dadalhin ka niya. Di ba? Kakaladgarin ka niya. Kung saan ka man niya kaladgarin. Ako, kakaladgarin ko yung kapjutahan mo. Buwaka ng ina mo, Lisa. Kakaladgarin kita hanggang what? Hanggang sa dumating ang panahon. Okay? Na makita ng taong bayan na ikaw ay isang walang kwentang nilalang. At siguro, katulad ninyo, ay umaasa tayo na naantayin natin pumantay ang kanyang mga paa. Kasi sabi ko nga, kagabi, hanggat si Lisa, kahit naka-IV yan, kahit naka-comatose yan, kahit may isang neuron na lang natira, may isang cell na lang na gumagalaw-galaw, humihinga, kaya pang gumurgor yan, kayang gumawa ng kababuyan sa inyong lahat. Dahil baboy ang babaeng ito. Baboy sa sa pagkakamal ng pera ng bayan. Tatlo, hindi lang tatlo yan eh. I hope lumabas na kayo. So yan mga karibin natin, ano po ba ang gustong ipalabas, iparating sa atin ni Ma'am Maharlika? Yan ha. Para sa akin po, personally, ang gusto niya pong iparating sa atin ay merong pong mga tao sa ating gobyerno na kapag ikaw po, no, ay against sa kanilang ginagawa, ay pwede at madali ka po nilang liligwakin. Sisibakin, ha? Patatalsikin dyan sa kung ano mga posisyon mayroon ka. Diba? Ibig sabihin po, may hari. Rena, diba? Na parang papit lang kayo dyan eh. Diba? Okay mga karibin natin, ano po ba ang napapansin nyo sa gobyerno natin ito? Sa administrasyon ni PBBM? No? Okay, kasi hindi po talaga natin maiwasan na may kumpara yung dating administrasyon sa administrasyon ngayon. Dahil nga po nagpakita ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng good governance, no? Kaya siguro dismayado tayong mga taong bayan sa ipinapakita po ng ating administrasyon ngayon, no? Kasi dapat kasi pataas eh, di ba? Hindi po pababa yung improvement ng ating gobyerno. So nagpakita po ng magandang serbisyo ang dating administrasyon, di ba? Tapos yung administrasyon naman ngayon pababa. Kaya siguro ganito po yung nagiging reaksyon ng karamihan sa atin, no? Medyo dismayado sa administrasyon ito, sa gobyernong ito. Lalo na po at may mga balitang lumalabas na hindi po si PBBM ang nagkokontrol ng ating bansa, ba? Sinasabi ng iba na yung asawa daw, di umano, ang nagkokontrol ng ating bansa. So ano ang masasabi nyo dyan mga karibin natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang, hindi pa po subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.